of the moment, maghain ng petisyon sa Korte Suprema para malaman natin kung nagkaroon ng grave abuse of discretion ng komite sa pag-declare ng contempt dito sa periodista o sa ating journalist na si Eric. Pinapakinggan natin ang panig ng dalawang subjects dito sa incident ito. Parang ang pinaka-bone of contention is whether or not Congress can cite one of the anchors of SMNI for not revealing the source. Yan ang unang tanong dyan eh. Actually, yun ang pinaka-buod. Under the law cited, yung tinatawag na Soto Law, yung mga periodista, anchor, basta konektado sa mass media, hindi obligado i-reveal ang source. Ang tanong dyan, if your information is false, kung mali, at din-disseminate mo, at napatunayan na false, yung bang nag-disseminate no na practitioner, the mass media, can be compelled. Kasi kung totoo, there is no question about na you cannot be compelled. Ang tanong paano kung napatunayan na hindi totoo? Can you still invoke the Soto Law? Palagay ko po that's a gray area. Ang Korte Suprema lang ang po pwede magsabi niyan kung yun ay covered. So the best that we can do of the moment, maghain ng petisyon sa Korte Suprema para malaman natin kung nagkaroon ng grave abuse of discretion ng komite sa pag-declare ng contempt dito sa periodista o sa ating journalist na si Eric. Yung kay Dr. Badir, hindi ako masyadong clear kung bakit siya kinokontempt. Kung sabi rin for lying daw, lying, pagsisinungaling. Hindi ko alam kung ano yung kasinungalingan. Hindi ko masyadong... Alam mo ba kung ano ang reason for the contempt? Actually, sa haba po nung hearing, attorney, ang nasubaybayan ko lang po is yung beginning part sa parte po ni Eric. Alam mo, lahat tayo nagtatanong tungkol doon sa ano ba yung reason why na contempt si Badoy. Parang meron daw siyang yung pagsisinungaling, pagsasabi nandito to tungkol sa yung tawag diyan, yung mga advertisement, something like that. Di ko talaga alam, di ko na nakita kasi nung nakita ko yung Eric, akala ko yun na yung huli. Akala ko yun na yung huli dahil pangalawa, si Badoy dating anak ng kongresista, so akala ko i-consider nila yun. Tsaka si Badoy is dating taga NTF-ELCAC, spokesperson ng NTF-ELCAC, which is part po yan ng defense ng Department of Defense ng Pilipinas. So hindi ko talaga ine-expect na na mako-contempt din si Badoy unless yun talaga yung nila, yun talaga yung kanilang pakay. So, yung kay Dr. Lorraine Marie Badoy ay towards more after the half or towards the end. So, hindi ko na po siya nasubaybayan. So, hindi rin po ako makapag-provide ng accurate information po sa inyo. Pero I will try later on and maybe we can both watch it later on. Alam, sabi lang for lying. Kaya, siguro the best talaga dyan pumunta sa Korte Suprema at questionin yung... tungkol daw sa income at share niya sa SMNI. So kaya nga yun, meron siyang income at meron siyang share sa SMNI na hindi niya dinidisclose. Bakit? Pwede bang yun? Pwede bang saklawin ng yun, ng gobyerno yung mo?
yung kinikita mo, hindi ba personal mo na yun? Hindi naman tawag dito, hindi naman na gobyerno sila Baduy, di ba? Private citizen na sila eh. So kung ano man yung mga kinikita nila, that's private. Hindi naman na sila mga taga-gobyerno eh. Oh, so yun lang yung opinion ko dyan. Kung yan ang kanilang sinisili pa, yung income at share niya sa SMNI. Citation and contempt, and then invoking the Soto law so that the Supreme Court can rule whether or not a false information disseminated covered ng Soto law. Dahil kung covered ang false information, definitely you cannot cite the subject in contempt of court. Pero napakinggan ko na dalawa ang the grounds for citation of contempt. Apart from not revealing the source of the information, meron ding sinasabi na disrespect yung demeanor daw doon sa committee hearing. So, yun. Pag-uusapan pa. Ano bang ginawa niya ron na maging disrespectful? Nagsisisigaw ba siya ron? Meron ba siyang tinutuliksa doon sa komite? So, yun ang dapat na wala tayo doon kaya hindi natin alam exactly kung anong naging ground for that. Pero talagang dapat maghangin ng petisyon sa korte upang malaman natin kung may kapangyarihan ba ang komite na ipakulong itong dalawa on the ground cited by the committee. We have to determine that. Attorney Sal, yes. But meanwhile, gaya nga nung sinabi nung dalawa, as far as they're concerned, they were exercising the freedom of speech. That's another topic nga pala. Yan din ang po pwedeng i-resolve ng korte. Kung yung sinabi nila sa programa at sinabi niya doon sa komite is covered by the freedom of speech. Maganda yung mga legal questions arising from the incident. So talagang dapat magkaroon ng isang ruling na nagbibigay kaliwanagan sa lahat upang ito ay maging giya, maging guide sa lahat ng mga periodista o komentaryo. O yung mga nagsasabi na maganda yung sinabi ni Topacio, huwag kayong mag-alala, ipapakita ko rin yan. Inaano lang natin yung different opinions kasi yung opinion po ng tao is depende yan sa personality niya. Depende yan sa kanyang personality. Sa personality po ni Sal Panelo, lagi po siyang nagbe-base doon sa, alam mo yon yung merits ng mga bagay-bagay. Oo, and sobrang experience na po nito and syempre galing ito sa gobyerno. So alam niya yung stand ng Congress, alam niya yung kapangyarihan ng Congress and ayaw niyang magsalita basta-basta dahil it's as if pinakikialaman mo na yung trabaho ng Congress. So magkakaiba ng opinion. Kaya pinakita ko itong medyo mahinahon at technical na opinion ni Panelo and then mamaya tingnan naman natin yung style ni Topacio at saka ni Harry Roque pagdating dito sa sa issue na to. Karista. Yung nagsasabi naman si Boblax naman yung kay Miriam, alam ko na yan. Alam ko na yung MOOE, wala na hindi na natin kumbaga ako ayaw ko na siyang balikan dahil alam na natin na may mali. Hindi nga sila umamin dun eh. Alam na nga natin na may mga mali sa kanilang mga pondo, yung kanilang extraordinary funds. Alam na natin na meron sinasite na natin before, hindi nga nila sinasagot. So, iniiwasan nga nila yun. Iniiwasan nga nila na sagutin yun. Kaya nga sila nagre-result sa mga ganitong mga bagay na ang root of the problem is Duterte's platform. Because we cannot invite Duterte here. Pag in-invite po si Duterte dito, kagulo yan. We cannot invite Duterte. Therefore, tanggalan na lang natin siya ng platform.
Ganun yung nakikita natin na ganun yung mga nakikita natin na posibleng mga senaryo. So, yung kay Miriam na yan, patungkol dyan sa pagsita niya doon sa MOE, actually, nung kay Corona pa lang, madami na yan mga inexposed na mga kabalbalan dyan sa Senado. Kasi nga hindi ba yung sinasamantala nila si Chief Justice Corona, sinasabi nga ni ni Miriam Defensor na hindi tayo malinis. Marami sa inyo na pagkapasahan na ng SALN, yung inyong mga pera itinatago nyo na, pinapadala nyo sa mga kamag-anak nyo, mga kakilala ninyo, binibili nyo ng property para hindi kayo liquid. Di ba? Marami na si Miriam ng mga ganyan. So ako, kung ano yung ating kino-content dito, yun lang talaga yung mga nakuha natin, and stick tayo dun. Kasi ako, ang itatapik ko ngayon is yung pagsikil sa malayang pamamahayag. So yung pagdating sa, kumbaga, that's another, yung topic tungkol dyan sa MOE, tungkol dyan sa confidential extraordinary funds nila, that's a topic for another day. So right now, let's focus on itong issue at hand, which is yung freedom of the expression, freedom of the press. Kasi malapit yan sa atin. Alam niyo kung bakit? Kasi tayo yan we consider ourselves as media. We have an ID. We have a company employment that we are employed by a legitimate media outlet. But the problem is, the Congress is saying na if you're not a member of this group or KBP or whatever, parang wala ka ng karapatang tawaging media, parang ganoon eh. Kaya ngayon kaya malapit sa atin to, kaya lagi natin tong tinatopic lately dahil nga sa tayo nito, apektado tayo nito. Ano ba? Magpapahayag pa ba kami? Hindi na ba? May karapatan pa ba kami magpahayag o hindi na ba? Kasi yun ang trabaho natin, magpahayag eh. O malayo tayo dun sa usapan ng confidential funds, pondo nila, ninanakaw nila, malayo tayo dun sa ngayon. Nandito tayo sa issue ng malayang pagpapahayag. Upang sila ay hindi lumabag sa batas. Kung anumang batas na pinairal at kung ano ang interpretasyon ng Korte Suprema dito. Attorney Sal, patungkol naman po dun sa nabanggit nyo na disrespect. I think there was one instance where he was misinterpreted si Ka Eric dahil sinabi po ng isang membro ng committee that he was moving to have a motion. I forgot what was said, pero he wasn't insisting to have this particular motion. He was simply asking to have himself be heard or exercise his rights, but he wasn't insisting to have something be done kasi mayroon pa rin naman pong respeto si Ka Eric doon po sa committee yon. At patungkol po doon sa bago po siya umalis ay nagpasalamat siya. Sabi niya, thank you for this kangaroo court. And he said it 3 times bago po siya umalis doon po sa room na yon. At tinanong po ni Congressman J.J. Suarez, si Attorney Mark Tolentino, ang lead counsel ng SMNI, if Attorney Mark shares the same sentiment. Now, is that question necessary, Attorney Sal? Kasi parang personal naman po ata yan. Hindi po ba? Hindi ko alam po ano ba exactly yung sinabi niya. Kasi sinabi po ni Congressman Suarez na I was offended by what Ka Eric said na kangaroo court daw yung naging committee hearing. So tinanong po niya yung lead counsel po ng SMNI kung he shares the same sentiment. Now, was that question necessary, Attorney Sal? Hindi natin malaman. Yung tanong naman na yun tinatanong yung abogado, right? Anong sagot ng abogado ron? Ano nga ba yung sagot niya? I think it's relationship between the client and the attorney that he cannot disclose, if I'm not mistaken. Ayun. Pero hintay na lang. Ayun. Si ate hindi prepared. Ate, sa susunod, pag nag-interview ka, pwede i-prepare mo naman yung materialis mo. Hindi yung nanguhula ka dyan. Alam mo na magaling na abogado yung kaharap mo eh. Hindi yan basta-basta magko-comment kasi gusto mo lang kasi, ate, para kang para kang mainstream na media eh. Gusto mo lang magtanong para makuha mo yung sagot na gusto mo. Yun ang maganda kasi dito kay Panelo, patas yan eh.
Sasagot yan according dun sa merits at saka technicalities. Hindi yan basta magpo-propagate dyan. Ate ha, kanina ka pa tinatanong, wala kang naisasagot. Ikaw pa naman yung nagtatanong, tapos pag tinanong ka ng detalye, yung tinatanong mo, hindi mo rin alam yung detalye. Ano ka ba? Mais ka ate ha. Magsasara na yung SME na, hindi mo pa inaayos yung trabaho mo dyan ha. Mas magaling pa yung kasama nito ni ate, yung yung babaeng chubby na maitim, kaysa yung kulay ko. O kahit maarte magsalita yun, mahusay yun, alam niya yung sinasabi niya. Ate, mag-practice ka pa ha. O hindi porket mainit ang SME ngayon, palalagpasin ka na namin ha.